unang hit, servisyong totoo ang lahat. Sa unang hit, ang saya-saya. Sa unang hirit, unang hirit, unang hirit, mangunguna ka. Gising-gising na po tayo dyan. At, ako kahit may bagyo pa rin tayo, may pasok pa rin po ngayong umaga sa eskwela man o trabaho. At syempre kasabay ng inyong mainit at matapang na kape. Ito ang swabing pampagising natin, ang unang hirit. At syempre, hitik na naman tayo sa mga balita at gimmick ngayon sa ating patuloy na pagbabantay sa papalapit na bagyong Falcon. At dahil po sa matinding pag-uulan sa probinsya ng Albay kagabi, sinuspindi na po ang klase sa preschool, elementary at high school, public and private. Sa buong Albay po yan ngayong araw at ayon po yan kay Albay Governor Joey Salceda. Wala pa namang anunsyo ang iba pang local government sa iba pang parte ng Pilipinas kung magsususpindi rin ba sila ng klase. Kaya inuulit po namin, tanging sa probinsya lang ng Albay nagsuspindi ng klase mula preschool hanggang high school sa mga pampubliko at pribadong eskwelahan. At habang wala pa dito ang buong bagsik ng bagyong Falcon, naglunsad na tayo ng Linis Water Lily Project sa area ng Mangan Floodway sa Pasig City. Yan ay para hindi na makapinsala pa mga nakakabarang mga water lily kapag rumagasan na ang tubig ulan na ibabagsak ni Falcon. Saan kaya nila ilalagay din yung water lily na yan? Kasi yan ang problema sa Cotabato. Saan nila ilalagay? Yung mga weavers. Hindi kasi di ba yung asawa ni Senator Manny Villar, sa Las Piñas, meron talaga silang cooperative na ginagamit yung water lily. So I'm sure they can make bags, they can, you know. Siguro yung ano lang nila storage. Parang ganun Storage. sa ilalagay. For the meantime. Correct, for the meantime. Yes, kaya simulan na po natin ang ating balitaan. Narito po ang ating top hirit. Patuloy pa rin po ang ating pagbabantay sa pagkilos ng bagyong Falcon na tinatahak pa rin ang Pakanluran, Nilagang Kanluran direksyon papunta sa extreme northern Luzon. Base sa pinakauling ulat ng Pag-asa, kaninang alas 4 ng umaga, namataan ang sentro ng bagyong Falcon sa layong 250 kilometers northeast of Virac, Catanduanes. Nagtataglay ito ng lakas ng hangin na umaabot sa 65 kilometers per hour malapit sa gitna at bugso ng hangin na may lakas na 80 kilometers per hour. Tinatahak nito ang Pakanluran, Nilagang Kanluran direksyon sa bilis po na 19 kilometers per hour. Nakataas na ngayon ang storm signal number 1 sa Albay, Catanduanes, Camarines Norte, Camarines Sur, Isabela, Cagayan, kasama po dyan ang Babuyan and Calayan Group of Islands at sa Batanes Group of Islands. At bukas po ng umaga, inaasahan ng Pag-asa na nasa 150 kilometers east-northeast of Tuguegarao City na ang bagyong Falcon. At para po sa pinakaling update tungkol sa bagyong Falcon, makakapanayam natin mula sa Pag-asa ang kanilang weather forecaster na si Sunny Paharilla. Good morning, Sunny. Yes, good morning po, Rhea. Yes, nasaan na si bagyong Falcon sa mga oras na ito? Sa kasalukuyan, yun nga po ang nabanggit po ninyong distance kanina, nasa 250 kilometers northeast po ng Virac, Catanduanes. At medyo nagkaroon siya ng bahagyang pagkilos na mas more abaka west-northwest direction. Kaya nagkaroon siya ng direktang epekto ngayon sa Bicol region, kasama na po ang northern part ng Samar. May mga storm signals na ba tayong nakataas, Sunny? Opo, nakataas na nga po yung ating signal sa maliban sa itinaas natin kahapon sa northern part po, sa Isabela, Cagayan, yung mga islands po natin sa north. Sinama na rin po natin sa ating mga signals yung Camarines Norte, Camarines Sur, Albay at saka yung Catanduanes. Naku, so medyo nag-iba talaga ng direksyon. Kailangan paghandaan, ano? Bahagya siyang nagkaroon ng more of a westerly direction, pero inaasahan pa rin natin na hindi siya direktang tatama sa kalupaan. Bagaman dahil sa laki ng kanyang sirkulasyon, tinatamaan na po ang
most parts ng Luzon ng direktang sirkulasyon itong ating bagyo. Hanggang kailan mananatili si Falcon sa ating Philippine Area of Responsibility, Sunny? Kung tuloy-tuloy yung kanyang paggalaw ngayon, yung kanyang bilis, inaasahan natin na sa Sabado po ng gabi, ito ay lalabas na po sa Philippine Area of Responsibility. Bagaman, bago kasi siya lumabas, inaasahan natin na ito'y magiging ma-upgrade siya into a severe tropical storm, kaya mas magiging malakas yung kanyang intensification or enhancement ng ating southwest monsoon. Kaya kahit noon na siya sa may northeastern part po ng Taiwan, patuloy pa rin nating mararamdaman dito sa kanlurang bahagi, lalo na ng Luzon ang kanyang magiging epekto. So yung mga pag-ulan hanggang weekend ba yan? Opo, inaasahan natin na until weekend pa po, hanggang early next week, hanggang nandiyan pa po yung ating bagyo ay magkakaroon pa rin tayo ng mga pag-ulan dito po sa kanlurang bahagi. Yung mga maglalayag sa ating mga karagatan, anong payo nyo sa kanila, Sunny? Yes, mabutit na banggit yun po. Nakataas na po ang ating gale warning sa mga lugar na hindi nakasignal. Itong gale warning, ito yung panghalili. Kasi pagka walang signal, hindi rin po nagbabawal ang ating Coast Guards para maglayag. Kaya naglalayag yung ating kahit mga maliliit na sasakyang pandagat dahil wala namang restraint para sa kanila. Pero linagyan na po natin ng gale warning lahat po ng bahagi eastern and the most part of the eastern part of the Philippines and then western seaboards po ng Luzon at saka ng Visayas. Bawal na pong maglayag ang mga maliliit na sasakyang pandagat. So maraming ulan to, Sunny, no, kesa sa hangin? Sa ulan talaga ang magiging epekto dito sa atin dahil ang hangin naman talaga nito, malayo tayo talaga doon sa sentro ng pinakamalakas na hangin. Kaya ang epekto dito sa atin, more of rains talaga, hindi sa hangin. Ako mukhang di pa talaga magsasubside yung mga binabahang lugar, no? Pagdasal na lang natin na sana ay medyo lumayo-layo na itong si Bagyong Falcon. Sunny, maraming salamat. Magandang umaga. Yes, thank you and good morning. Sunny Paharilla, ang weather forecaster ng Pag-asa. At dahil sa papalapit na bagyong Falcon, mula kahapon pa pinagbawalan na nga po ang mga mangisda na pumalaot sa karagatan sa Kabikulan. Agad na iniutos ng Philippine Coast Guard ang pagbabawal sa paglalayag ng mga maliliit na bangka sa Legazpi City at iba pang lugar ng Bicol Region. Yan ay dahil na rin sa inasang magiging maalon ang karagatan dahil sa bagyo. Pero kahit na po may ganitong babala, may mga nagpupumilit pa rin at nangisda patuloy naman ang monitoring ng lokal na pamahalaan sa magiging galaw ng bagyong Falcon at ngayon pa lang, nagbibigay na sila ng babala sa mga barangay. Handa naman daw ilikas ng Albay government ang mga residente sa mga bahang lugar. Samantala, doble pahirap para sa mga taga-Kamanava ang pagdating ng mga bagyo at ang kasunod nitong mga pagbabaha. At maging sa panahon ng emergency, hindi sila tinatantanan ng baha. Sa Valenzuela City, hindi nagagamit ang emergency room ng Valenzuela City Emergency Hospital dahil sa abot tuhod na ang baha doon. Kaya naman ang lahat ng operasyon ng ospital sa second floor muna ginagawa, kung saan nagsisiksikan ang mga pasyente at kagamitan. At ang mga doktor doon, nakabota pa po sila. Bahain daw talaga kasi ang kinatatayuan ng ospital, kaya umaasa silang matatapos na ang construction sa mas malaking ospital ng Valenzuela na wala sa bahaing lugar. Dagdag pa ng lokal na pamahalaan ng Valenzuela, 15% ng lungsod ang flood-prone areas. Samantala, patay na ng matagpuan ang pinaghahanap na binatilyo na tinagay ng agos ng tubig sa isang ilog sa Olongapo City. Kinilala ang biktima na si Ariel de los Santos. 15 anyos lang po siya, natagpuan sa tumpok ng mga kahoy at basura sa tubig. Kaya ang kinakasama nitong 18 anyos, ganoon na lang ang panlulumo ng positibong kinilalang bangkay ng kanyang boyfriend. Kamakailan lang kasi namatay ang kanilang anak. Ayon sa biyanan ng biktima, noong Lunes, umalis si Ariel para suungin ang ilog para mangalakal ng basura. Nangangailangan kasi ito ng perang pantubo sa labi ng bagong silang na anak na namatay sa ospital. Nangako naman ng lokal na pamahalaan ng Olongapo City na sasagutin ang burol at pagpapalibing sa mag-ama. Samantala sa may Kawayan, Bulacan naman, isang bata po ang nasawi matapos umanong makakain itong mais na naisawsaw sa baha. Kinilala ang isang taong gulang na bata na si Michael Rodiadilla Jr. Sumuka na lang daw ito noong Lunes ng gabi pero dahil sa pag-ulan at baha, Martes na ito nadala sa ospital. At itong Miyerkules ng madaling araw, namatay siya dahil po sa dehydration. Ayon sa doktor ng biktima, marami raw mikrobyong nakita sa tiyan ng bata na posibleng mula sa baha.
Pagkain ang pangunahing problema ng mga biktima ng baha, kaya naman ang payo po ng NDRRMC, ilagay ang inyong mga pagkain at inumin sa lugar na hindi inaabot ng baha. Mag-imbak din po ng mga pagkain na hindi na kailangan lutuin o ilagay sa ref at iyaking maayos ang pagkakaluto nito. Pagdating naman sa inuming tubig, pakuluan ang tubig galing sa gripo para mapatay ang mga mikrobyo. Yan, dapat talaga nakahiwalay siya no? Mahirap na pag inabot. Kasi minsan, kung natuyo na, hindi mo malalaman na, Oo. Ayaw nga. na baha pala yung pagkain. Or kahit yung kumari kape na naka-imbak dun sa ilalim. Sa may diba? sahig